Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1261. Pagkatapos kumain, hiniling ni Wu Hao kay Xiaobing na ipagpatuloy ang pagsisiyasat kay Huang Feng sa paikot-ikot na paraan. Sumang-ayon si Xiaobing, ngunit nagmura na siya sa kanyang puso. Hindi siya isang matandang soro sa mundo ng negosyo na papansinin ang lahat para sa mga benepisyo. Sa kanyang puso, halatang mas mahalaga si Wang Tongtong. Bukod dito, walang matinding puot sa pagitan nina Xiaobing at Huang Feng. Inimbestigahan niya noon si Huang Feng dahil ang puso ni Wang Tongtong ay kay Huang Feng. Sa makatuwid, nagkaroon siya ng sama ng loob kay Huang Feng. Gayunpaman, ngayong nakipagrelasyon si Wang Tongtong kay Wu Hao, bakit inimbestigahan pa rin ni Xiaobing si Huang Feng? Ang kanyang pagkamuhi kay Wu Hao ay higit pa kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Wu Hao ang kanyang damdamin para kay Wang Tongtong habang nakikipag-ugnayan din kay Wang Tongtong. Paano niya ito natitiis? Sabay na umalis sina Wu Hao at Wang Tongtong. Sinabi ni Wu Hao na nagkataon na nasa daan siya, para maibalik niya si Wang Tongtong. Sa nakaraang pagtuklas sa ilalim ng mesa, tiyak na hindi ito pinaniwalaan ni Xiaobing. Kaya naman pinaandar na niya ang kanyang sasakyan at sinundan ang dalawa. Sure enough, nakita niyang pumasok ang dalawa sa hotel. Bukod dito, hindi sila lumabas ng mahabang panahon. Kung ano ang ginagawa nila sa loob, mahulaan ito ni Xiaobing gamit ang kanyang mga daliri. Wu Hao, bastard ka! Nang naisip niya na maaaring ginagawa ni Wu Hao ang mga bagay na iyon kay Wang Tongtong ngayon, ang mga mata ni Xiaobing ay nag-aapoy sa selos. Hindi na siya makapaghintay na paghiwalayin si Wu Hao ngayon. Gayunpaman, si Xiaobing ay malinaw na hindi nawala ng isip. Kung papasok siya ngayon, pinakamaraming bugbugin niya si Wu Hao. Gayunpaman, malinaw na hindi sa kanya si Wang Tongtong. Bukod dito, siya ay huhulihin. Pagkatapos ng lahat, mayroon na ngayong ilang koneksyon si Wu Hao sa Jiangzhou. Kaya naman, pinigilan ni Xiaobing ang kanyang galit at pinakalma ang sarili. Umupo siya sa kotse niya at tinitigan ang sign ng hotel, nag-iisip ng paraan. Ayon sa pangunawa at haka-haka ni Xiaobing kay Wang Tongtong, nadama niya na talagang imposible para sa Wang Tongtong at Wu Hao na magkasama dahil sa pag-ibig. Walang kabuluhan si Wang Tongtong. Alam niya ito noong siya ay nasa universidad. Sa makatuwid, naramdaman ni Xiaobing na magkasama sina Wang Tongtong at Wu Hao at hindi siya gusto dahil mas malakas ang pinansyal at lakas ni Wu Hao kaysa sa kanya. Sa makatuwid, pinili niya si Wu Hao. Ito rin ang dahilan kung bakit niya nagustuhan si Huang Feng. Gayunpaman, ngayon ay maaaring alam na ni Wang Tongtong na imposible sa pagitan nila ni Huang Feng, kaya pinuntirya niya si Wu Hao. Kung mawala ni Wu Hao ang kanyang kasalukuyang mapagkukunan sa pananalapi, malamang naiiwan siya kaagad ni Wang Tongtong. Naisip ni Xiaobing sa kanyang puso. Kung ikukumpara sa misteryo ni Huang Feng, kilala pa rin ni Xiaobing si Wu Hao. Hindi magiging napakahirap na siyasatin ang kanyang mga pangyayari. Higit pa rito, kailangan pa rin ni Wu Hao ang kanyang tulong ngayon. Sa makatuwid, gustong sirain ni Xiaobing si Wu Hao. Iiwan siya ni Wang Tongtong. Sa oras na iyon, siya ang magiging pinakamahusay na tao sa paligid ni Wang Tongtong. Sa oras na iyon, hahabulin siya nito. Hindi ba magiging madali? Gayunpaman, dahil sa naunang bagay, halatang hindi naisip ni Xiaobing na pakasalan si Wang Tongtong. Ang dahilan kung bakit siya patuloy na iniisip tungkol sa kanya ay dahil sa ilang mga iniisip sa universidad. Kung tutusin, mas nakakatukso ang hindi niya makuha. Kung talagang nakuha niya ito, tatanggalin niya ito. Gayunpaman, iyon ay matapos siyang mapagod sa kanya. Bago siya makuha, gagawin ni Xiaobing ang lahat. Pagkatapos, mag-isip tungkol sa kung ano ang dapat niyang gawin, si Xiaobing ay tumingin sa hotel na may galit at pagkatapos ay umalis. Sa oras na ito, sa isang partikular na silid ng hotel, nangyayari nga ang naisip ni Xiaobing. Noong nakaraang pagkakataon, para madroga si Huang Feng, parehong ininom ni Wang Tongtong at Xiaobing ang gamot. Noong una, gustong gamitin ni Wang Tongtong ang gamot para makamit ang magagandang bagay kasama si Huang Feng. Bilang resulta, pagkatapos na makakita ng kakaiba si Huang Feng sa daan, talagang determinado niyang ibinaba siya sa gitna ng kalsada. Alam din ni Wang Tongtong ang sitwasyon dahil sa epekto ng gamot.
Bukod dito, tinawag niya si Wu Hao, na napakahusay din. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa hitsura ni Huang Feng, sapat na ang mga kondisyon ni Wu Hao para matukso si Wang Tongtong. Hindi niya inaasahan na talagang napakayaman pala ng monitor ng klase sa universidad. Sa oras na iyon, naisip niya lamang na siya ay isang ordinaryong mayaman na pangalawang henerasyon. Tila nagkamali siya, gayunpaman, ang mga tao ay natatakot sa paghahambing. Sa mata ng maraming babae, napakabuti ng kalagayan ni Wu Hao. Gayunpaman, kumpara kay Huang Feng, na madaling bumili ng villa na daan-daang milyon at nagmaneho ng marangyang sports car, medyo mababa si Wu Hao. Higit sa lahat, alam ni Wang Tongtong ang sitwasyon ng pamilya ni Huang Feng. Si Huang Feng ay isang mayamang unang henerasyon, at si Wu Hao ay isang mayamang pangalawang henerasyon. Sa usapin ng pera, si Wu Hao ay talagang hindi kasing laya at bukas palad tulad ni Huang Feng. Sa makatuwid, matibay na pinili ni Wang Tongtong si Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talagang hindi siya gusto ni Huang Feng. Sa kaso ng walang ibang paraan, mahahanap lang ni Wang Tongtong si Wu Hao para tulungan siyang lutisin ang agarang sitwasyon. Alam din ni Wu Hao ang iniisip ni Wang Tongtong kay Huang Feng. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang tawag ni Wang Tongtong, naunawaan din niya ang kahulugan ni Wang Tongtong. Wala man lang siyang balak tumanggi. Siyempre, hindi niya gusto si Wang Tongtong. Ito ay dahil sa kagandahan din ni Wang Tongtong. Hindi siya mahihirapan. Siyempre, handa siyang tumulong. Para naman kay Xiao Bing, na noon pa man ay may gusto kay Wang Tongtong, maaaring orihinal na i-matchmake sila ni Wu Hao. Gayunpaman, si Xiao Bing ay isang kasangkapan lamang na maaaring magamit ng bahagya sa kanyang puso. Natural, ayaw niyang sayangin ang effort. Itinuring ni Wang Tongtong si Wu Hao bilang isang ekstrang gulong, ngunit sa mga mata ni Wu Hao, si Wang Tongtong ay hindi masyadong mahalaga. Sa makatuwid, kinuha ng magkabilang panig ang kanilang kailangan at pinanatili ang relasyong ito. Sa pagkakataong ito, muling dumating si Wu Hao sa Jiangzhou at tinawagan si Wang Tongtong. Si Wang Tongtong ang nagkusa na pumunta. Tiyak na hindi nakalimutan ni Wang Tongtong ang usapin ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya inisip na, nakipag-date, muna siya kay Wu Hao. Sa kasong iyon, mayroon siyang isa pang pagpipilian. Kasabay nito, tutulungan din siya ni Wu Hao na makitungo kay Huang Feng. Sa makatuwid, para sa imbitasyon ni Wu Hao, tiyak na hindi siya tatanggi. Pagkatapos kumain ng dalawa, natural na pumunta sila sa hotel. Misteryoso ba talaga si Huang Feng? Humiga si Wang Tongtong sa kama at inisip muli ang bagay ni Huang Feng. Hindi niya maiwasang magtanong kay Wu Hao. Bahagyang kumunat ang noo ni Wu Hao. Bagamat walang puwang si Wang Tongtong sa kanyang puso, ang gayong babae ay nakikipag-usap sa kanya tungkol sa bagay ng ibang lalaki sa kasong ito. Dahil dito, medyo hindi katanggap-tanggap si Wu Hao. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi lamang ang target ni Wang Tongtong, kundi pati na rin ang kanyang target. Kaya naman, tiniis din niya ang kanyang galit. Kabanata 1262. N. Tumango si Wu Hao at sinabing, alam mo rin ang sitwasyon niya. Noong nasa kolehiyo siya, hindi siya kilala. Hindi naman kalabisan na sabihing sayang siya. Pagkatapos ng graduation, bigla siyang yumaman ng walang suporta ng kanyang pamilya at mga koneksyon. Hindi mo ba naisip na kakaiba? Ito ay medyo kakaiba. Tumango si Wang Tongtong at sinabing, gayunpaman, sa palagay ko kung hindi makagawa ng tagumpay si Huang Feng, maaari kang magsimula sa kanyang babae. Ha! Nanlaki ang mga mata ni Wu Hao. Oo, para maitago ang kanyang mga sikreto, kailangang maging maingat si Huang Feng. Kaya naman, hindi madaling malaman ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, kung may babae si Huang Feng, mas madali itong magsimula sa kanya. Kahit na gustong itago ni Huang Feng sa kanyang babae, malalaman ng kanyang babae ang ilang bagay pagkatapos na makipag-ugnayan sa kanya sa mahabang panahon. Sa pagkakataong iyon, kung hindi ko malaman ang mga bagay na iyon sa kanyang babae, makakahanap ako ng isang kikidnap sa kanyang babae at pagkatapos ay pananakot sa kanya. Siyempre, hindi iyon gagawin ni Wu Hao maliban kung wala siyang ibang pagpipilian. Kung tutuusin, gusto lang niyang malaman ang mga sikreto ni Huang Feng. Ayaw niyang gumawa ng gulo, lalo na't kara-rating lang niya sa Jiangzhou at hindi pa rin maaayos. Gayunpaman, kung hindi niya ito ginawa sa kanyang sarili,
hindi ito nangangahulugan na hindi niya maaaring hayaan ang iba na gawin ito. Hindi ba napakagandang target si Xiaobing? Kilala mo ba ang babae ni Huang Feng? Siya ba yung lumabas sa KTV last time? Tanong ni Wu Hao. Isa lang yan sa kanila. Kinagat ni Wang Tungtung ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang mga lalaki ay nagiging masama kapag sila ay mayaman. Si Huang Feng ay may higit sa isang babae ngayon. Bilang karagdagan sa isang pinangalanang Zhu Zaiyo, may isa pang nagngangalang Su Yamo na nagtatrabaho sa Changzhou Group. Tumango si Wu Hao at pagkatapos ay sinabi kay Wang Tungtung, sa kasong ito, maaari mong sabihin ang ideyang ito kay Xiaobing. Ang batang iyon ay nahuhumaling sa iyo at tiyak na makikinig sa iyo. Hayaan mo siyang mag-imbestiga, hanggat hihilingin mo, hindi siya tatanggi. Sige, susubukan ko. Malaki ang tiwala ni Wang Tungtung sa kanyang alindog. Naniniwala siya na hanggat nagsasalita siya, tiyak na gagawin ni Xiaobing ang sinabi niya. Si Wu Hao ay nasiyahan din dito. Tungkol naman sa pag-akyat muli ni Wang Tungtung kay Huang Feng, wala siyang pakialam. Noong una ay gusto niyang maglaro, ngunit kung siya ang magkusa na umalis, ito ay magliligtas sa kanya ng maraming problema. Hindi alam ni Huang Feng na iniisip ni Wu Hao at ng iba pa kung paano siya haharapin. Pagkatapos kumain, uminom, at makipaglaro sa lahat ng tao sa villa ng ilang sandali, pinauwi ni Huang Feng si Zhu Lingyun at ang kanyang ina. Si Tanying naman, siya ang nagmaneho ngayon. Bukod dito, sa insidente sa kotse ni Huang Feng noong nakaraang pagkakataon, hindi siya nang ahas na hayaan si Huang Feng na magmaneho sa kanya pauwi ngayon. Dad, pupunta ba talaga tayo sa amusement park bukas? Sa kotse, tinanong ng batang babae si Huang Feng. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta siya kay Huang Feng para kumpirmahin. Halatang iniisip niya ang bagay na ito sa kanyang puso. Well, bukas ng umaga, susunduan ka ni Dad. Tapos, sabay tayong pupunta sa amusement park, sabi ni Huang Feng. Noong una, binalak niyang bisitahin sina Li Bingyan at Zhu Zaiyu bukas para makita sina Li Bingyan at Zhu Zaiyu. Gayunpaman, ang maliit na batang babae ay halatang gustong pumunta sa amusement park. Hindi makayanan ni Huang Feng na tumanggi, kaya ang oras ng pagbisita ay ipinagpaliban ng isang araw. Dad, why don't you stay here tonight? Pwede naman tayong umalis ng maaga bukas ng umaga. Hindi mo na kailangang magpakahirap tumakbo pabalik-balik. Ang batang babae ay napakamaalalahanin at nagmamalasakit kay Huang Feng. Gayunpaman, namula si Zhu Lingyun sa sinabi ng batang babae. Kung talagang nanatili si Huang Feng sa kanya, kahit na wala siyang ginawa, ang iba ay maghahinala kung ito ay ikalat. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay isang binata na puno ng sigla, at siya ay isang babaeng diborsyado. Imposibleng hindi ito isipin ng mga tao. Hindi pagod si Dad. Nangako si Dad na paggising mo bukas ng umaga makikita mo na si Dad. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Hindi siya naglakas loob na sumang-ayon sa mungkahi ng batang babae. Sige, makikitang medyo dismayado pa rin ang batang babae na hindi niya mapanatili ang kanyang ama. Pagkatapos pauwiin ni Huang Feng si Zhu Lingyun at ang kanyang ina, umalis siya. Bagamat inimbitahan siya ni Zhu Lingyun na umupo, tumanggi pa rin si Huang Feng. Sa katunayan, pagkatapos ng panahong ito ng pagkakaunawaan, nagtiwala pa rin si Zhu Lingyun sa karakter ni Huang Feng. Gayunpaman, upang hindi magdala ng anumang problema kay Zhu Lingyun, natural na hindi pumasok si Huang Feng. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, si Su Yamo at ang iba pang mga babae ay hindi nagpapahinga ngunit tumingin sa mga bituin sa rooftop. Gayunpaman, ang pag-unlad ng Jiangzhou sa nakalipas na ilang taon ay nagpalala ng kalidad ng hangin. Wala na sila ngayon sa lungsod, kaya hindi madaling makita ang mga bituin sa langit. Huang Feng, nasaan si Xiaoying? Gusto kong dalhin ako nito sa mas mataas na lugar. Dapat ay nakikita natin ang mga bituin mula sa itaas. Nakita ni Xi Mengzhou si Huang Feng na bumalik at sinabi kay Huang Feng. Noong una, medyo natatakot siyang lumipad ng napakataas, ngunit ngayon ay natutuwa siya sa pakiramdam na iyon. Huwag mo nang pakialaman Xiaoying, may ipapakita pa akong mas masaya. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos nito, ikanaway ni Huang Feng ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang mga puting spot sa paligid niya, kumikislap at gumagalaw ng dahan-dahan. Ano ito? Napakaganda nito. Tiningnan ni Xi Mengzhou ang dumaraming light spot sa paligid ng Huang Feng at sinabi.
Maging sinatang Mazo at Suyamo ay naakit. Ito dapat alitap-tap, tama. Sabi ni Bai Xiaoro. Oo, alitap-tap yan, sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, dumarami pa rin ang mga alitap-tap sa paligid niya. Gumastos siya ng 1,000,000 yuan para ipagpalit ang mga alitap-tap na ito mula sa storage box. Ito na ang pinakamurang bagay sa storage box. Gayunpaman, nang makita si Suyamo at ang mga masayang ekspresyon ng iba, naramdaman pa rin ni Huang Feng na sulit ang 1,000,000 na ginastos niya. Bukod dito, ang bilang ng mga alitap-tap na nagkakahalaga ng 1,000,000 ay medyo marami. Kasabay nito, kung ang mga alitap-tap na ito ay hindi papatayin ng mga tao, hindi sila madaling mamatay. Bukod dito, hindi sila lilipad palayo sa panig ni Huang Feng, na ginagawang sayang ang kanyang 1,000,000. Ito rin bang mga alitap-tap? Nakita ko lang sila sa mga libro noon. Lumakad si Tang Mazo sa gilid ni Huang Feng at dahan daw ang iniunat ang kanyang kamay. Pagkatapos, isang alitap-tap ang nahulog sa kanyang kamay, kumikislap. Puno ng excitement ang mukha niya. Si Suyamo at Xi Mengjiao ay mayroon ding magkatulad na ekspresyon. Lumaki silang tatlo sa looban ng kabisera, kaya hindi pa sila nakakita ng mga alitap-tap sa kanilang sariling mga mata. Ang mga bagay na ito ay makikita lamang sa kanayunan ngayon. Si Huang Feng ay mahilig manghuli ng mga alitap-tap noong siya ay bata pa, ngunit ngayon, sa pag-unlad ng panahon, ang mga alitap-tap ay nagiging bihira at bihira. Kahit sa kanayunan, mahirap silang makita. Ito ang unang pagkakataon na si Suyamo at ang dalawa pang babae ay nakakita ng alitap-tap sa totoong buhay, at lahat sila ay napakasaya. Tila naintindihan ng mga alitap-tap ang ibig nilang sabihin, at patuloy silang umiikot sa kanila, na nagmistulang mga engkanto sa langit. Kabanata 1263. Sa kabilang banda, bahagyang mas kalmado si Bai Xiaoro. Gayunpaman, makikita sa mukha niya ang kaligayahan. Bagamat lumaki si Bai Xiaoro sa Imperial Capital, dahil madalas siyang lumabas para magmisyon, nakakita na siya ng mga alitap-tap noon. Kaya lang, ilang beses niya silang hindi nakita. Pagkalkula ng oras, matagal na niyang hindi nakikita ang mga ito. Kaya naman sa mga oras na ito, hindi niya maiwasang matuwa nang makita sila. Sa oras na ito, kinuha ni Huang Feng ang kanyang mobile phone at mabilis na kumuha ng litrato ng ilang tao. Isang maganda at gumagalaw na larawan ang na-freeze sa mobile phone ni Huang Feng. Nang makita ang mga ekspresyon ng ilang tao, naramdaman din ni Huang Feng na ang pera ay mahusay na nagastos. Huang Feng, kung gagamitin mo ang mga pamamaraang ito para habulin ang mga babae, ang antas ng tagumpay ay magiging napakataas. Tumingin si Suyamo kay Huang Feng at sinabi, wala siyang ibang ibig sabihin, puro panunukso lang, kung tutuusin, hindi kayang labanan ng maraming babae ang ganitong uri ng romantikong tukso. Sa pagkakataong ito, sayang talaga ang eksena. Napakaganda rin ng mood ni Suyamo. Bilang mga babae, natural nilang mauunawaan ang ganoong klase ng pakiramdam, at alam din nila na hindi kayang labanan ng maraming tao. Sa pag-iisip ng mahika ng storage box ni Huang Feng, mayroong lahat ng uri ng mga bagay sa loob nito. Kung talagang magsisikap si Huang Feng sa aspetong ito, hindi maraming babae ang makakalaban. Hindi ko gagamitin ang mga pamamaraang ito sa ibang tao. Ginagawa ko lang ito para sa inyo, mabilis na sabi ni Huang Feng. Marunong kang magsalita. Inilibot ni Xi Mengjiao ang kanyang mga mata kay Huang Feng at sinabing. Sa oras na ito, napapaligiran siya ng mga alitap-tap, kaya napakaganda ng kanyang kalooban. Saglit na naglaro ang lahat sa bubong bago bumalik sa kani-kanilang kwarto para magpahinga. Ang mga alitap-tap naman ay hindi umalis at gumagala pa rin sa bubong. Hanggat payag si Suyamo at ang iba pa, maaari nilang paglaruan muli ang mga alitap-tap na ito anumang oras. Huang Feng, maaga kang dumating. Nang dumating si Huang Feng sa tirahan ni Zhu Lingyon, labis ding nagulat si Zhu Lingyon. Sa oras na ito, ang araw ay sumisikat pa lang, ngunit si Huang Feng ay talagang dumating. Katatapos lang maghugas ni Zhu Lingyon at hindi pa nakakapag-almusal. Oo, nangako ako sa batang babae kagabi, hindi ko masisira ang pangako ko. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Sira ka talaga sa kanya. Nakangiting sabi ni Zhu Lingyon. Naramdaman niya na talagang gusto ni Huang Feng ang kanyang anak, hindi ito gawa. Siyempre, tuwang-tuwa siya. Ang kanyang anak na babae ay walang pagmamahal ng ama mula noong siya ay bata pa,
kahit na si Huang Feng ay mas bata lamang sa kanya ng ilang taon, kaya niyang ibigay sa kanyang anak ang pagmamahal na gusto nito. Napaka-cute ng batang babae, magugustuhan siya ng lahat, sabi ni Huang Feng. Pinapasok ni Zhu Lingyun si Huang Feng sa bahay. Ito ang unang pagkakataon na pumasok si Huang Feng sa bahay ni Zhu Lingyun. Bagamat hindi gaanong kalakihan ang bahay, ang palamuti ay napakainit, at ang mga bagay ay inilagay ng maayos at maayos. Umupo ka muna, magluluto ako ng almusal, sabi ni Zhu Lingyun. Okay, dahil ang kasinang ito ay may salamin na pinto, kitang-kita ni Huang Feng ang abalang hitsura ni Zhu Lingyun sa loob. Nang makita niya si Zhu Lingyun, ang mga salitang, mabuting asawa at mapagmahal na ina, ay lumitaw sa isip ni Huang Feng. Si Zhu Lingyun ang uri ng tao na maaaring mamuhay ng mapayapang buhay, at mayroon din siyang kakayahan sa aspetong ito. Hindi bababasa, ang mga tao sa paligid ni Huang Feng ay hindi maganda sa kusina. Tila naramdaman ni Zhu Lingyun ang titig ni Huang Feng. Bahagyang namumula ang kanyang mukha, at patuloy na gumagalaw ang kanyang mga kamay, ngunit bahagyang naguguluhan siya. Ang hindi alam ni Huang Feng ay siya ang unang lalaking pumasok sa bahay na ito. Hindi pa pinapasok ni Zhu Lingyun ang isang lalaki sa bahay na ito noon pa man. Ito man ay dati niyang nobyo o kasalukuyang mga kasamahang lalaki, walang makapasok sa bahay na ito. Si Huang Feng ang una. Si Huang Feng mismo ay napakahusay, at si Zhu Lingyun ay hindi may iwasang magkaroon ng kakaibang damdamin sa kanyang puso dahil sa mga walang muwang na salita na sinabi ng batang si Zhu Mengzhu noon. Gayunpaman, si Zhu Lingyun ay hindi ang uri ng babae na casual. Kahit na may kakaibang damdamin sa kanyang puso, pinangangasiwaan din niya ng gusto ang relasyon kay Huang Feng. Habang tinitingnan ni Huang Feng si Zhu Lingyun na nagluluto, lumabas ang batang babae na nakapijama na inaantok ang mga mata. Nang makita niya si Huang Feng sa bulwagan, natigilan siya saglit, pagkatapos ay tumawag siya at tumakbo kay Huang Feng, "Tatay, nandito ka." Tama iyan, niyakap ni Huang Feng ang batang babae at sinabing may paghanga. "That's great, Dad. Napanaginipan kita kagabi." Excited na sabi ng batang babae. Talaga, tuwang-tuwa din si Huang Feng. Ang batang babae ay talagang kaibig-ibig. Sa oras na ito, may biglang kumatok sa pinto. Tumingin si Huang Feng kay Zhu Lingyun na abala pa rin sa kusina. Pagkatapos ay binuhat niya ang batang babae para buksan ang pinto. "Sino ang hinahanap mo?" Nakita ni Huang Feng ang isang matandang babae sa labas na tila kinakabahan na nakatingin sa kanya, kaya nagtanong siya. Nang makita ng matandang babae si Huang Feng, medyo kinabahan siya, ngunit diretso siyang natigilan. Hanggang sa nakita niya ang maliit na batang babae sa mga bisig ni Huang Feng ay nakabawi siya, "Hinahanap ko si Zhu Lingyun." "Dito ba siya nakatira?" "Oo, sino ka?" tanong ni Huang Feng. "Ako ang kanyang ina," sabi ng matandang babae habang nakatingin kay Huang Feng. Tila hinuhulaan niya ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. "Ah, ikaw ang nanay niya." Mangyaring pumasok, nagmamadaling sabi ni Huang Feng. "This is Mengzhu, right?" Lumaki na siya at sobrang cute. Sabi ng matandang babae habang hinihimas ang kanyang mga kamay, parang gusto niyang yakapin si Zhu Mengzhu. Humiga si Zhu Mengzhu sa mga bisig ni Huang Feng at sinabing, "Tatay, sino siya?" "Tatay." Natigilan ang matandang babae. Sa pagkakataong ito, medyo iba ang tingin sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Huang Feng. "Ako siya." Magpapaliwanag na sana si Huang Feng, ngunit sa oras na ito, si Zhu Lingyun na nakarinig ng tunog ay lumabas sa kusina. The moment she saw the old lady, she shouted, "Nay, bakit ka nandito?" Kabanata 1264, Lingyun. Nang marinig ng matandang babae ang boses ni Zhu Lingyun, agad siyang tumingin sa pintuan ng kusina. Sa sandaling ito, wala siyang pakialam kay Huang Feng. Nanginginig siya habang nakatingin kay Zhu Lingyun. Basang-basa na ang mga mata niya. Nang makita ni Huang Feng ang sitwasyong ito, alam niyang hindi nagsisinungaling sa kanya ang matandang babae. Siya talaga ang ina ni Zhu Lingyun. Narinig ni Huang Feng na sinabi ni Zhu Lingyun na nakipag-away siya sa kanyang mga magulang dahil sa ama ni Zhu Mengzhu. Ngayong nakita niya ang mga reaksyon ng magkabilang panig, nakaramdam si Huang Feng ng maraming emosyon sa kanyang puso. "Nanay." Tumakbo si Zhu Lingyun sa matandang babae at niyakap ito. Puno na ng luha ang mga mata niya. "Ma, anong problema? Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak." Ang batang babae ay nasa mga bisig ni Huang Feng.
Nang makita niyang umiiyak siya ay agad siyang nabalisa. Mengzo, magpakabait ka. Okay lang si mama. Mabilis na inaliw ni Zhu Lingyun ang kanyang anak. Mengzo, be good. Ako ang lola mo. Halika at yakapin mo ako. Lumingon din ang ina ni Zhu Lingyun para tingnan si Zhu Mengzo. Lola, maingat na tiningnan ng batang babae ang ina ni Zhu Lingyun. Kung tutuusin, first time niyang makita siya. Ang kanyang kapaligiran sa pagkabata ay naging maingat sa mga estranghero. Dad, natatakot ako. Ibinaon ng batang babae ang kanyang ulo sa mga bisig ni Huang Feng at sinabi. Good girl, huwag kang matakot. Lola mo siya, nanay siya ng nanay mo, sabi ni Huang Feng. Mengzo, halika at yakapin mo ako. Sinabi rin ni Zhu Lingyun. Nang makitang parehong sinabi ni Huang Feng at ng kanyang ina, nag-aalangan na ibinuko ng batang babae ang kanyang mga braso sa ina ni Zhu Lingyun. Masayang ipinakilala ng ina ni Zhu Lingyun ang batang babae. Sobrang masunurin ni Mengzo, malaki na siya, ang cute niya, ramdam ng kanyang lola ang pagmamahal sa kanya, ang batang babae ay hindi nais na umalis sa mga bisig ng kanyang lola. Sa halip, nakipaglaro siya sa kanyang lola, na ikinatuwa ng ina ni Zhu Lingyun. Nang makita ito, hindi napigilan ni Zhu Lingyun ang kanyang mga luha. Ilang taon na niyang pinanganak ang kanyang anak, ngunit dahil sa kalokohang iyon, ito ang unang pagkakataon na nakita ng kanyang anak ang kanyang lola. Originally, dapat matagal na nangyari ang eksenang ito, pero sa huli, naghintay siya hanggang ngayon. Gayunpaman, napakasaya rin ni Zhu Lingyun nang makitang hawak ng kanyang ina ang kanyang anak. Ang pinakapanghihinayang niya ngayon ay hindi na nakilala niya ang hamak na iyon noon, ngunit nakipag-away siya sa kanyang pamilya dahil sa hamak na iyon. Dahil dito, ilang taon na siyang hindi umuwi. Kumuha si Huang Feng ng tisyo sa malapit na mesa at ibinigay kay Zhu Lingyun. Kinuha ito ni Zhu Lingyun at nagpasalamat sa kanya sa mahinang boses. Mom, halika at maupo ka. Nagmamadaling binati ni Zhu Lingyun ang kanyang ina at sinabing, bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka sa Jiangzhou? Sasanduan kita. Ang bayan ni Zhu Lingyun ay wala sa Jiangzhou. Sa pag-aakalang nagpunta dito mag-isa ang kanyang ina sa ganoong katanda, halatang medyo nag-aalala si Zhu Lingyun. Nang marinig ang mga salita ni Zhu Lingyun, naalala ng ina ni Zhu Lingyun ang layunin ng pagbisita niya sa Jiangzhou sa pagkakataong ito, kaya sinabi niya, sa pagkakataong ito, pumunta ako sa Jiangzhou kasama ang iyong ama. Ah, andito din pala si Dad. Nasaan siya? Tuwang-tuwang sabi ni Zhu Lingyun. Noon, ang tatay niya ang napag-alitan dahil sa ugali nito. Hindi siya bumalik sa galit. Gayunpaman, hindi siya nagalit sa kanyang ama dahil alam niyang iniisip siya ng kanyang ama. Alam niya kung gaano kahirap para sa isang nag-iisang ina, at maraming tao ang mamahalin siya. Pumunta siya sa ospital para magpa-check up. Palihim akong pumunta rito, sabi ng ina ni Zhu Lingyun. Sa pamamagitan ng mga salita ng ina ni Zhu Lingyun, parehong naunawaan ni Huang Feng at Zhu Lingyun ang nangyayari. Ito ay lumabas na ang ama ni Zhu Lingyun ay may sakit sa oras na ito, at ito ay napakaseryoso. Ang mga kondisyong medikal sa kanilang lugar ay tiyak na hindi maihahambing sa mga nasa isang malaking lungsod tulad ng Jiangzhou, kaya pumunta sila sa Jiangzhou para sa isang check-up. Kara-rating lang nila kahapon. Ang ama ni Zhu Lingyun ay na-hospital, kaya ang ina ni Zhu Lingyun ay nakahanap ng dahilan upang lumabas at palihim na hanapin ang kanyang anak na babae. Sa katunayan, may mas malalaking lungsod na mas malapit sa bayan ni Zhu Lingyun, at ang mga kondisyong medikal doon ay mas mabuti kaysa sa Jiangzhou. Gayunpaman, iginiit ng ama ni Zhu Lingyun na pumunta sa Jiangzhou para sa isang check-up. Ayon sa ina ni Zhu Lingyun, namiss niya ang kanyang anak at gusto niyang bisitahin ang lungsod ng kanyang anak. Lingyun, huwag mong sisihin ang iyong ama. Ikaw ang iniisip niya noong mga oras na iyon, kaya nasabi niya ang mga masasakit na salita na iyon. Sa totoo lang, palagi siyang nag-aalala tungkol sa iyo sa kanyang puso. Alam kong matagal na niyang pinagsisihan iyon, ngunit nahihiya siyang sabihin ito ng malakas. Sa pagkakataong ito, pinilit niyang pumunta sa Jiangzhou dahil nami-miss ka na niya, sabi ni Nanay Lingyun. Don't hate him, Mom, don't say that. I understand. I've never hated Dad. Immature ako dati, sabi ni Zhu Lingyun. Nagkaroon siya ng away sa kanyang pamilya kung isisilang niya si Zhu Mengzo, ngunit hindi niya kailanman sinisisi ang kanyang mga magulang. Alam niyang iniisip lang siya ng kanyang mga magulang. Mabuti naman.
Tuwang-tuwa ang ina ni Zhu Lingyon nang marinig niya ang mga salita ng kanyang anak. Ang bagay ng kanyang anak na babae ay isang pag-aalala para sa kanya, at ngayon ito ay sa wakas ay nalutas na. Sa tingin ko, magugustuhan ng tatay mo si Meng Zhou kapag nakita niyang masunurin at cute siya. Well, Mom, saang ospital si Dad? Gusto ko siyang makita, sabi ni Zhu Lingyon. Not to mention na kahit kailan ay hindi siya nagdamdam sa ama, kahit nagalit talaga ito noon sa kanya, ngayong alam niyang may sakit ito sa ospital, tiyak na pupuntahan niya ito. Okay, matutuwa siyang makita ka, sabi ng ina ni Zhu Lingyon. Pagkatapos nito, tumingin si Zhu Lingyon kay Huang Feng nang may paghingi ng tawad at sinabing, pasensya na, hindi ako makakapunta sa amusement park ngayon. Pinapante kita dito ng walang bayad. Okay lang, mas importanteng makita si Uncle, casual na sabi ni Huang Feng. Bakit? Hindi ba sasama ang ama ni Meng Zhu? Tiningnan ng ina ni Zhu Lingyon sina Huang Feng at Zhu Lingyon na may ilang pagdududa. Huang Feng ba ang ibig mong sabihin? Siya ang ninong ni Meng Zhu, paliwanag ni Zhu Lingyon. Nako, ninong niya, buti na lang. Naisip ko lang na siya ang masamang tao na nanloko sa'yo noon. Halatang gamaan ang loob ng ina ni Zhu Lingyon. Wala siyang magandang impresyon sa hamak na nanloko sa kanyang anak noon. Dahil siya ang ninong ni Meng Zhu, sabay na tayo. Tuwang-tuwa ang iyong ama na makita siya, sabi ng ina ni Zhu Lingyon. Malinaw, hindi niya naiintindihan ang relasyon ni Huang Feng at ng kanyang anak. Naisip niya na si Huang Feng ang kasalukuyang lalaki ng kanyang anak, kaya ito ang ninong ng batang babae. Hindi naintindihan ni Zhu Lingyon ang mga salita ng kanyang ina. Bakit matutuwa ang kanyang ama na makita si Huang Feng? Ang kanyang ama at si Huang Feng ay hindi pa magkakilala noon. Gayunpaman, ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras ni Huang Feng. Tumingin siya kay Huang Feng at gustong tanungin ang opinyon ni Huang Feng. Kabanata 1265. Okay, ang gawain ko ngayon ay samahan si Meng Zhou, nakangiting sabi ni Huang Feng. Walang ibang iniisip si Huang Feng. Naramdaman na lang niya na kilala na ng ina ni Zhu Lingyon ang ninong ni Zhu Lingyon. Ngayong alam na niya na ang ama ni Zhu Lingyon ay may sakit at na-hospital, dapat niya itong puntahan. Ito ay isang pangunahing tuntunin ng magandang asal. Tumingin si Zhu Lingyon kay Huang Feng nang may pasasalamat. Tuwang-tuwa rin ang ina ni Zhu Lingyon. Nakikita niya na si Huang Feng ay lubos na nagmamalasakit sa damdamin ng kanyang anak, at ang relasyon sa pagitan ng kanyang anak at Huang Feng ay mabuti rin. Pinalaki ng ina ni Zhu Lingyon si Huang Feng at naisip niya, kaya lang mukhang bata pa siya. Hindi siya dapat kasing edad ni Lingyon. Ang kanyang anak na babae ay minsan nang niloko. Malinaw na ayaw ng ina ni Zhu Lingyon na lokohin muli ang kanyang anak. Sa makatuwid, siya, na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa relasyon ni Huang Feng at Zhu Lingyon, ay natural na kailangang tingnang mabuti si Huang Feng. Binigyan siya ni Huang Feng ng magandang impresyon, mas mabuti kaysa sa masamang tao noon. Sa makatuwid, ang ina ni Zhu Lingyon ay lubos na nasisiyahan kay Huang Feng. Umupo sila sa kotse ni Huang Feng at pumunta sa ospital. Matapos makita ng ina ni Zhu Lingyon ang kotse ni Huang Feng, mas nasiyahan siya kay Huang Feng. Noong una, dahil minsan nang niloko ang kanyang anak, gusto niyang makahanap ng kapareha ang kanyang anak na same time siyang tinatrato. Gayunpaman, sa batayan na ito, kung ang kabilang partido ay may ilang pinansyal na mapagkukunan upang ang kanyang anak na babae ay hindi magdusa dahil sa kanya, kung gayon ito ay pinakamahusay. Kahit na ang ina ni Zhu Lingyon ay hindi gaanong alam tungkol sa mga kotse, nang makita niya ang kotse ni Huang Feng, na halatang iba sa mga kotse sa kalye, nahulaan niya na si Huang Feng ay dapat magkaroon ng pera. Anong meron kay Dad? Habang nasa daan, tinanong ni Zhu Lingyon ang kanyang ina. Bagamat tuwang-tuwa siya na dumating ang kanyang mga magulang sa Jiangzhou, tiyak na ito ay isang malubhang sakit na hindi magagamot ng lokal, kaya hindi maiwasan ni Zhu Lingyon na mag-alala. Wala pa tayong oras para magpa-check up. Ngayon lang natin magagawa, sabi ng ina ni Zhu Lingyon. Don't worry, it won't be a big deal. Gayunpaman, ang nakakaaliw na mga salita ng kanyang ina ay hindi nakapagpaginhawa kay Zhu Lingyon. Nag-aalala pa rin siya sa kalusugan ng kanyang ama. Dumating ang grupo sa Jiangzhou City General Hospital. Sa pangunguna ng ina ni Zhu Lingyon, pumasok sila sa ward. Sa wakas ay nakita ni Zhu Lingyon ang kanyang ama, na ilang taon na niyang hindi nakita.
Muling lumuha ang mga mata ni Zhu Lingyun nang makita niya ang kanyang payat na ama na nakahiga sa kama na nakasuot ng gown ng pasyente. Tatay, hindi napigilan ni Zhu Lingyun na mapasigaw sa gulat. Ang ama ni Zhu Lingyun ay nakahiga sa kama at nakikipag-usap sa isang binata sa kabilang panig ng kama. Nang marinig niya ang boses ni Zhu Lingyun, huminto siya at tumingin sa pinto. Pagkatapos, nakita ni Huang Feng at ng iba pa ang halatang pananabik sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi nagtagal ay itinago niya ang kanyang pananabik. Sa halip, nagseryoso siya ng mukha at sinabi kay Zhu Lingyun, "Bakit ka nandito? Lumabas ka na, ayaw kitang makita." Panipi, si Zhu Lingyun ay hindi lumabas, ngunit naglakad patungo sa tabi ng kama ng kanyang ama. Yumuko siya at sinabi sa kanyang ama, "Itay, pasensya na." Nang marinig ng kanyang anak na babae ang pag-amin ng kanyang pagkakamali, ang ama ni Zhu Lingyun ay gustong magsabi ng isang bagay na mahirap, ngunit hindi niya magawa. Sa huli, napabuntong hininga na lang siya ng malamig at hindi tumingin kay Zhu Lingyun. Gayunpaman, patuloy niyang sinulyapan si Zhu Lingyun mula sa gilid ng kanyang mga mata. "Matanda, tama na. Inamin na ng anak mo ang pagkakamali niya. Ano pa ba ang gusto mo?" Hindi nasisiyahang sinabi ng ina ni Zhu Lingyun sa kanyang amo, "Kung patuloy kang magiging ganito, hindi ko hahayaang tawagin kang lolo ni Mengzhou." Nakita rin ng ama ni Zhu Lingyun si Zhu Mengzhou, na nakatayo sa isang tabi. Lihim na nakatingin sa kanya ang batang babae sa mga oras na ito. Tila nagtataka siya kung sino siya. "Mengzhou, bilasan mo at tawagin mo siyang lolo," sabi ni Zhu Lingyun. "Hello, lolo," masunarang sabi ni Zhu Mengzhou. "Naku, masunurin ka naman." Ang ama ni Zhu Lingyun, na may tuwid na mukha, sa wakas ay hindi nakatago ng tuwid na mukha nang makita niya ang masunarang si Zhu Mengzhou. Bagamat tutol siya sa pagkakaroon ng anak ni Zhu Lingyun sa simula, nag-aalala siya sa kanyang anak na babae at ayaw niyang maging single mother ito. Hindi naman sa hindi niya gusto si Zhu Mengzhou. Ngayong nakita niya ang masunurin at cute na si Zhu Mengzhou, paano niya mapipigil ang sarili? "Halika, hayaan mong yakapin ka ni lolo," sabi ng ama ni Zhu Lingyun. Medyo nahihiya ang batang babae. Tumingin muna siya sa kanyang ina. Matapos makitang tumanggo ang kanyang ina, naglakad siya papunta sa kanyang lolo. Binuhat ng ama ni Zhu Lingyun ang batang babae sa kama. Habang tinitignan siya nito, mas lalo niya itong nagustuhan. "Tama na, tinawag ka na ng bata na lolo. Huwag na nating pag-usapan ang nangyari sa nakaraan." Hindi naging madali si Lingyun nitong ilang taon, mabilis na sabi ng ina ni Zhu Lingyun nang makitang masaya ang kanyang amo. "Bueno, hiniling niya ito. Sinabi ko sa kanya na ang lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan, ngunit hindi niya ako pinakinggan," sabi ng ama ni Zhu Lingyun. Sabi ng ama ni Zhu Lingyun. Sa katunayan, hindi pa nakikilala ng mga magulang ni Zhu Lingyun ang ama ni Zhu Mengzhou. Sa tuwing iminumungkahi ni Zhu Lingyun na magkita ang kanilang mga magulang, ang kanyang hamak na kasintahan ay hahanap ng lahat ng uri ng mga dahilan para tumanggi. Sa huli, noong buntis si Zhu Lingyun, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makilala ang mga magulang ni Zhu Lingyun. Gayunpaman, pagkatapos makilala ang mayamang babae, nagbago agad ang isip niya. Kaya naman, hindi nakakagulat na ang mga magulang ni Zhu Lingyun ay nagkaroon ng napakasamang impresyon sa kanya. Hindi rin naintindihan ng ina ni Zhu Lingyun ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. "Huwag na nating pag-usapan ang nangyari sa nakaraan. Nakipag-break na ang anak natin sa lalaking yun. What's the point of mentioning it again?" sabi ng ina ni Zhu Lingyun. Alam din ni Zhu Lingyun na siya ay nasa mali. Noon, nang tumanggi ang kanyang hamak na kasintahan na makita ang kanyang mga magulang, sinubukan siya ng kanyang mga magulang, ngunit hindi siya nakinig. Nang maglaon, pagkaalis ng kanyang kasintahan, iginiit niyang ipanganak si Zhu Mengzhou, na humantong sa pagbabago ng kanyang relasyon sa kanyang mga magulang. Kaya naman, nang marinig niyang sinabi iyon ng kanyang ama, hindi tumanggi si Zhu Lingyun. Kung tutuusin, kasalanan niya. Well, walang ibang sinabi ang ama ni Zhu Lingyun. Sa katunayan, mahal na mahal niya ang kanyang anak at napatawad na niya ito. Sinabi niya iyon ngayon dahil medyo nagalit siya sa kanyang puso. Bukod dito, nais din niyang paalalahanan ang kanyang anak na maging mas maingat kapag naghahanap ito ng kasintahan sa hinaharap. "Tama na, matanda, may mga bisita," sabi ng ina ni Zhu Lingyun sa kanyang asawa. Pagkatapos nito, itinuro niya si Huang Feng at sinabing, "Ito ang ninong ni Mengzhou."
Nice to meet you, Tito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Huang Feng na batiin ang ama ni Zhu Lingyun. Kanina lang ang pamilya ng kabilang partido, kaya hindi nararapat na magsabi siya ng kahit ano. Itinuon ng ama ni Zhu Lingyun ang kanyang mga mata kay Huang Feng at nagsimulang tumingin kay Huang Feng. Ang kanyang mga mata ay halos kapareho ng mga mata ng ina ni Zhu Lingyun noon. Kabanata 1266. Hello. Matapos tingnan si Huang Feng saglit, ngumiti ang ama ni Zhu Lingyun at sinabi kay Huang Feng. Ang ama ni Zhu Lingyun ay halatang hindi naiintindihan ang relasyon ni Huang Feng at Zhu Lingyun. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang anak na babae ay dumating sa ospital ngayon kasama si Huang Feng. Malinaw, nagkaroon siya ng malapit na relasyon kay Huang Feng. Kung hindi niya sana siya dinala dito ngayon. Sa kabilang banda, ang katotohanan na si Huang Feng ay ninong ni Zhu Mengzhou ay naging dahilan din ng hindi pagkakaunawaan ng ama ni Zhu Lingyun kay Huang Feng. Obviously, naisip niya na ang kanyang anak na babae ay naghahanap ng isang stepfather para sa kanyang apo. Gayunpaman, lubos siyang nasisiyahan kay Huang Feng. Ngayon lang siya pinabayaan ng pamilya niya ng matagal, pero hindi man lang siya nalungkot. At saka, hindi niya nakita sa mukha niya ang impetuosity ng mga kabataan. Ang tanging bagay na ikinabahala ng ama ni Zhu Lingyun ay si Huang Feng ay dapat na mas bata sa kanyang anak na babae. Hindi niya alam kung patutol siya. Pagkatapos nito, ipinakilala din ng ina ni Zhu Lingyun ang binata sa tabi ng kama. Siya ay pinsan ni Zhu Lingyun. Wala si Zhu Lingyun sa bahay, kaya karaniwang inaalagaan ng pinsan na ito ang mga magulang ni Zhu Lingyun. Sa pagkakataong ito, ang ama ni Zhu Lingyun ay may sakit, at ang dalawang elder ay gustong pumunta sa Jiangzhou para sa isang check-up. Nag-alala ang pinsan ni Zhu Lingyun na nagngangalang Zhu Fu, kaya ibinaba niya ang kanyang trabaho at sumama sa kanila. Buti na lang at inalagaan niya sila. Kung hindi, ang mga magulang ni Zhu Lingyun ay maaaring hindi makapunta dito ng maayos at dumaan sa mga formalidad. Si Zhu Lingyun ay natural na labis na nagpapasalamat sa kanyang pinsan. Isang anak lang ang kanyang mga magulang, at wala siya sa kanilang tabi nitong mga taon. Lahat iyon ay salamat sa pag-aalaga ng kanyang pinsan. Dad, tapos na ba ang check-up mo? Ano ang sinabi ng doktor? Okay ka lang ba? Tanong ni Zhu Lingyun. Kakatapos ko lang mag-check-up, mamaya lalabas ang report. Okay lang ako. Alam ko naman ang sarili kong katawan, kaya ayos lang ako. Sabi ng ama ni Zhu Lingyun. Tuwang-tuwa siyang makita ang kanyang anak at apo. Araw ngayon ng family reunion, kaya halatang ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa sakit niya at maapektuhan ang mood ng lahat. Gayunpaman, nakikita ni Huang Feng na nakangiti ang mukha ng ama ni Zhu Lingyun. Medyo mapotla ang kanyang mukha, at wala siya sa mabuting kalooban. Bagamat hindi makakakuha ng tiyak na conclusion si Huang Feng nang walang maingat na pagsusuri, alam niya na ang katawan ng ama ni Zhu Lingyun. Sa oras na ito, dumating ang isang doktor. Matapos makumpirma na si Zhu Lingyun ay anak ng pasyente, tinawag niya ito. Anong meron sa doktor na ito? Bakit napakahiwaga niya? Bakit hindi niya ito mapag-usapan dito? Bakit kailangan niyang tawagan si Lingyun? Ang ama ni Zhu Lingyun ay halatang medyo hindi nasisiyahan sa inasal ng doktor. Sige, stop talking about it. Humiga ka at magpahinga ng mabuti. Sabi ng ina ni Zhu Lingyun. She was very worried at this time, kasi nung dumating ang doktor kanina lang, hindi maganda ang itsura niya. Bilang karagdagan, tinawag niya ang kanyang anak na babae upang magkaroon ng pribadong pag-uusap. Halatang ayaw niyang marinig ito ng mga ito. Lolo, humiga ka at magpahinga, sabi ni Zhu Mengzhou sa kanyang lolo. Sure, lolo, humiga ka. Ang ama ni Zhu Lingyun ay orihinal na gustong makipagtalo sa kanyang asawa, ngunit nang marinig niya ang sinabi ng kanyang apo, hindi na siya nagpumilit at nahiga ng masunurin. Xiao Feng, anong pinagkakakitaan mo? Sino ang pamilya mo? Pagkatapos mahiga, nagsimulang kausapin ng ama ni Zhu Lingyun si Huang Feng. Masyado siyang na-curious kay Huang Feng. Bilang karagdagan, naisip niya na si Huang Feng ay may espesyal na relasyon sa kanyang anak na babae, kaya syempre gusto niyang malaman ang higit patungkol kay Huang Feng, kung sakaling ang kanyang anak na babae ay niloko muli. Sinabi sa kanila ni Huang Feng na nagmamay-ari siya ng ilang pabrika at sitwasyon ng kanyang pamilya. Ang ganoong eksena ay nagparamdam kay Huang Feng ng kaunting awkward.
Tila may hindi pagkakaunawaan ng mga magulang ni Zhu Lingyon. Matapos marinig ang pagpapakilala ni Huang Feng, halatang nasiyahan ang mga magulang ni Zhu Lingyon sa sitwasyon ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala dahil si Huang Feng ay napakahusay, at ang kanilang anak na babae ay isang solong ina na mas matanda kay Huang Feng ng ilang taon, kaya nakaramdam sila ng kaunting pagkabalisa. Sa oras na ito, bumalik si Zhu Lingyon. Nakita ni Huang Feng na medyo namumula ang kanyang mga mata. Parang ngayon lang siya umiyak. Lingyon, anong sabi ng doktor? Tanong ng ama ni Zhu Lingyon. Sinabi ng doktor na wala lang. Sinabi niya na dapat kang magpahinga ng mabuti, sabi ni Zhu Lingyon na may pilit ng ngiti. Sinabi ko sa iyo na magiging maayos ako, ngunit hindi ka naniwala sa akin, sabi ng ama ni Zhu Lingyon. Naniniwala kami sa iyo. Sige, sabi ng doktor na dapat ay magpahinga ka ng mabuti. Huwag kang gumalaw. Tila napansin ng ina ni Zhu Lingyon na may mali sa kalagayan ng kanyang anak, ngunit hindi siya nagtanong sa harap ng kanyang asawa. Matapos makatulog ang ama ni Zhu Lingyon, ang ilan sa kanila ay umalis sa ward. Sa koridor, sa wakas ay hindi naiwasang magtanong ng ina ni Zhu Lingyon, Lingyon, kumusta ang sakit ng iyong ama? Seryoso ba ito? Panipi. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang ina, sa wakas ay hindi na napigilan ni Zhu Lingyon ang kanyang mga luha at tumanggo. Sinabi ng doktor na ito ay kanser sa baga, at ito ay nasa huling yugto. Ano? Nang marinig ng ina ni Zhu Lingyon ang mga salita ng kanyang anak, naramdaman niyang para siyang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang katawan ay umindayog, at kung hindi siya inaalalayan ni Zhu Lingyon sa oras, siya ay nasa panganib na mahulog. Maliligtas pa ba siya? Tumingin ang ina ni Zhu Lingyon sa kanyang anak at nagtanong ng may pananabik. Umiling si Zhu Lingyon sa sakit at sinabi ng doktor na wala silang magagawa. Si tatay ay may higit pang 1 buwan upang mabuhay. Ang ina ni Zhu Lingyon ay sumigaw sa alarma, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Nay, huwag kang mag-alala. Baka nagkamali ang diagnosis ng doktor. Pumunta tayo sa ibang ospital. Punta tayo sa Kapitolyo. Maraming magagandang ospital doon. Siguradong gagaling si tatay, mabilis na sabi ni Zhu Lingyon habang inalalayan ang ina. Tama po, tita. Huwag po kayong mag-alala. Baka po nagkamali ng diagnosis ang doktor, sabi ni Huang Feng. Walang kwenta. Umiling ang nanay ni Zhu Lingyon at sinabing, bago tayo pumunta dito, dinala ko ang tatay mo sa ospital namin para magpa-check up. Noong mga oras na iyon, sinabi rin ng doktor na hindi optimistic ang sitwasyon. Kaya naman hiniling niya na pumunta kami sa ibang ospital para magpa-check up. Ngayong ganito rin ang sinabi ng doktor dito, hindi na dapat mali. Buntong hininga ang kaawa, awang ama mo. Pagkatapos sabihin iyon, lumuha rin ang ina ni Zhu Lingyon. Nalungkot siya para sa asawa. Nay, punta tayo sa kabisera. Iyan ang kabisera. Dapat may napakahusay na mga doktor doon. Siguradong mapapagaling nila si tatay, umiiyak din si Zhu Lingyon at sinabi. Nay, Lola, huwag kang umiyak. Nakita ng batang babae na si Zhu Mengzhou na umiiyak ang kanyang ina at lola. Siya ay balisa at nag-aalala. Hindi nagtagal, umiyak din siya. Kabanata 1267. Mengzhou, be good. Huwag kang umiyak. Mabilis siyang inaliw ng ina ni Zhu Lingyon. Bakit hindi ko tingnan si Tito? Biglang sabi ni Huang Feng. Ikaw, tumingin ang ina ni Zhu Lingyon kay Huang Feng at sinabing, Xiao Feng, alam mo ba kung paano gamutin ang isang pasyente? Bagamat maganda ang kanyang impresyon kay Huang Feng, ang paggamot sa isang pasyente ay hindi isang maliit na bagay. Bukod dito, ang sakit ng kanyang asawa ay napakalubha, kaya hindi ito isang maliit na bagay. Sa makatuwid, maliwanag na ang ina ni Zhu Lingyon ay pinaghihinalaan si Huang Feng. May alam ako, sinabi ni Huang Feng, tita, huwag kang mag-alala. Hindi ako magre-reseta ng gamot para kay Tito. Kahit na hindi ko ito gamutin, hindi ko hahayaang lumala ang kondisyon ni Tito. Lola, kahanga-hanga si tatay. Alam niya ang lahat. Sa oras na ito, buong pagmamalaking sinabi ni Zhu Mengzhou sa kanyang lola. Huang Feng, sigurado ka ba? Tanong din ni Zhu Lingyon na may pagdududa. Talagang hindi niya alam na kayang gamutin ni Huang Feng ang isang pasyente. Hindi ko alam kung sigurado ako. Kailangan ko munang tingnan bago ko masabi. Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman,
tulad ng kasasabi ko lang, kahit na hindi ko pagalingin ang sakit ni Tiyuhin, hindi ko hahayaang lumala ang kanyang kalagayan. Okay, Xiao Feng, maaari mong tingnan ang iyong tiyuhin. Nagdesisyon din ang ina ni Zhu Lingyon. Si Huang Feng ay hindi mukhang hindi mapagkakatiwalaang tao. Bukod dito, gaya ng sinabi niya, kung hindi niya ito magamot at hindi magpapalala sa kondisyon, walang kawalan sa pagpapalam kay Huang Feng na tingnan. Okay, tumango si Huang Feng. Sa katunayan, si Huang Feng ay talagang gumamot ng mga sakit noon. Gayunpaman, ang kanyang paggamot ay medyo espesyal. Ang isa ay si Tian Lin, at ang isa ay si Qiuning Shuang. Pareho silang hindi ordinaryong sakit. Gayunpaman, ang sitwasyon ng ama ni Zhu Lingyon ay malinaw na medyo naiiba. Hindi nang ahas si Huang Feng na igarantiya na mapapagaling niya siya. Ang lahat ay masasabi lamang matapos itong makita. Si Huang Feng at ilang tao ay muling bumalik sa silid. Sa oras na ito, ang ama ni Zhu Lingyon ay wala pa ring malay. Nang makita ang payat na hitsura ng kanyang ama, hindi na napigilan ni Zhu Lingyon ang kanyang sarili. Hindi ginaisang ni Huang Feng ang ama ni Zhu Lingyon. Sa halip, umupo siya sa tabi niya at ipinatong ang kanyang kamay sa braso ng ama ni Zhu Lingyon na para bang kinukuha niya ang kanyang pulso. Sa oras na ito, sa koridor sa kabilang panig, ang doktor na nagpalabas kay Zhu Lingyon ay kasama ang ilan pang mga tao na nakasuot ng puting coat papunta sa ward ng ama ni Zhu Lingyon. Director Li, Director Wang, sa ganitong paraan. Napakasama ng kondisyon ng pasyente. Nasa huling yugto na ito. Gayunpaman, ito ay dapat na lubhang kapaki-pakinabang para sa pananaliksik ni Director Wang, sabi ng dumadating na doktor ng ama ni Zhu Lingyon. Sa oras na ito, may ilang tao sa tabi niya. Ang isa ay ang direktor ng City General Hospital, at ang isa ay isang direktor mula sa capital. Hindi niya alam ang tiyak na pagkakakilanlan ng direktor na ito, ngunit natural na hindi siya nang ahas na maging pabaya kapag ang direktor ay magalang sa kanya. Sa pagkakataong ito, pumunta si Direk Wang sa City General Hospital para magsaliksik. Nakarating na siya sa ilang lungsod at maraming ospital noon, para lamang kolektahin ang sitwasyon ng ilang mga pasyenteng may malubhang karamdaman at ilang mga plano sa paggamot. Nagpa-specialist consultation ka na ba? Tanong ni Direk Wang. Hindi bata si Direk Wang, ngunit ang kanyang ugali ay napakabait pa rin. Gayunpaman, ang ibang tao ay hindi naglakas loob na magpakita ng kahit kaunting kawalan ng respeto sa kanyang harapan, lalo na ang direktor ng ospital. Alam niya ang pagkakakilanlan at background ni Director Wang, kaya natural niya itong hinahangaan at iginagalang. Hindi pa, kakalabas lang ng diagnosis, sagot ng doktor. Tumango si Direk Wang. Pagdating nila sa ward, nakita nilang parang may kumukuha ng pulso ng pasyente sa gilid ng kama. Sino ka? Anong ginagawa mo? Tanong ng attending doctor ng ama ni Zhu Lingyon nang makita niya ang eksenang ito. Ito ay isang ospital. Kung ang isang pasyente ay pribadong humingi ng paggamot, sino ang mananagot kung may nangyari? Kaya naman, halatang ayaw nilang magkagulo ang pamilya ng pasyente. Doc, nandito ka ba? Kaibigan ito ng anak ko. Isa rin siyang doktor. Nakatingin siya sa tatay ko. Nagmamadaling sabi ng ina ni Zhu Lingyon. Sa loob-loob niya, lahat ng doktor ay dapat igalang, kaya mabilis niyang ipinaliwanag sa dumadating na doktor. Kalokohan. Sabi ng attending doctor na malamig ang mukha. Sino ang nagtanong sa iyo na gawin ito? Sino ang mananagot kapag may nangyari? Paano mo magugulo ang iyong sarili? Panipi. Nang makitang galit ang dumadating na doktor, nagmamadaling pinigilan ng ina ni Zhu Lingyon si Huang Feng, Xiao Feng, huminto ka sandali. Inalis ni Huang Feng ang kanyang kamay, ngunit hindi ito nagsalita. Gayunpaman, alam niyang hindi maganda ang sakit ng ama ni Zhu Lingyon. Pakikinggan niya ang mga sinasabi ng mga doktor na ito at kung ano ang plano nilang gawin. Kung hindi ito gumana, gagawin niya ito. Nang makitang tumayo si Huang Feng at umalis, dinala ng dumadating na doktor ang direktor at si Direktor Wang sa tabi ng kama. Sa oras na ito, nagising ang ama ni Zhu Lingyon. Nang makita niya ang isang malaking grupo ng mga tao na nakapalibot sa kanyang kama, medyo natarante siya. Tinanong ni Director Wang ang ama ni Zhu Lingyon ng ilang katanungan na may hawak na ulat ng diagnosis. Pinagmasdan niya ang kalagayan ng ama ni Zhu Lingyon habang nagtatanong. Doktor, may malubha ba akong sakit?
Nag-aalalang tanong ng ama ni Zhu Lingyun nang makita niya ang napakaraming tao sa ospital. Huwag kang mag-alala, gusto lang naming malaman ang higit pa tungkol sa iyong pisikal na kondisyon, sabi ni Direk Wang. Ito si Direktor Wang mula sa kabisera. Dalubhasa siya sa larangang ito, sabi ng dumadating na doktor sa karamihan. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagliwanag sa pag-asa ang mga mata ni Zhu Lingyun at ng kanyang ina. Nag-iisip pa rin sila kung dadalhin ba nila ang ama ni Zhu Lingyun sa kabisera, ngunit hindi nila inaasahan na may darating na eksperto mula sa kabisera. Nagkataon lang, tiyak na mayroon silang pag-asa sa kanilang mga puso. Matapos tanungin ng ama ni Zhu Lingyun, si Direk Wang at ang iba pa ay lumabas ng ward. Ang ina ni Zhu Lingyun at ang iba ay sumunod sa kanila palabas. Malinaw, gusto nilang tanungin ng eksperto tungkol sa kalagayan ng ama ni Zhu Lingyun. Hindi masyadong maganda ang kondisyon niya. Nasa huling yugto na ang sakit niya. Bakit hindi siya pumunta sa ospital para magpa-check up noon? Hindi sinasadya ni Direk Wang na itago ito nang lumabas sila ng ward. Lagi raw sinasabi ng matanda ko na ayos lang siya. Kung hindi lang ito seryoso sa pagkakataong ito, hindi sana siya pumunta sa ospital para magpa-check up. Sinabi ng ina ni Zhu Lingyun, kasalanan ko ito. Kung pinilit kong dalhin siya sa ospital noon, hindi sana magiging ganito ngayon. Nagtrabaho ba ang pasyente sa isang lugar na may masamang kapaligiran sa kanyang mga unang taon? Patuloy na tanong ni Direk Wang. Oo, ang daming alikabok sa pinagtatrabahuan niya dati. May kinalaman ba yun? Tanong ng ina ni Zhu Lingyun. Malaki ang kinalaman nito. Ang sakit na ito ay naipon sa loob ng maraming taon. Ang kanyang kapaligiran sa pagtatrabaho ang sanhi ng sakit na ito. Masyadong maraming alikabok ang pumasok sa kanyang mga baga, na lubhang nakaapekto sa kanyang paggana, sabi ni Direk Wang. Kabanata 1268. Kung gayon, maaari ba itong gumaling? Tanong ng ina ni Zhu Lingyun. Tumingin din si Zhu Lingyun kay Director Wang nang may pag-asa. Obviously, lahat sila ay gustong makarinig ng mga salita mula sa kanya para mapanatag sila. Gayunpaman, umiling si Direk Wang na may hindi kanais-nais na ekspresyon at sinabing, napakahirap. Natuklasan ito ng huli. Kung natuklasan ito ng mas maaga, maaaring posible. Si Zhu Lingyun at ang mga mata ng kanyang ina ay puno ng kawalan ng pag-asa. Maging ang eksperto sa kabisera ay nagsabi, wala na talagang pag-asa. Ang balitang ito ay nagparamdam sa mag-ina na desperado. Magkakaroon kami ng pagpupulong para pag-usapan kaagad ang bagay na ito at subukang gumawa ng plano sa paggamot. Gayunpaman, huwag masyadong umasa. Dahil sa kanyang sitwasyon, kahit na magamot namin siya, maaari lamang siyang mabuhay ng ilang araw. Halos imposible na siyang ganap na magaling, sabi ni Director Wang. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na beses niyang nakita ang kawalan ng pag-asa ng mga miyembro ng pamilya. Bagamat hindi masama ang kanyang kakayahan sa paggagamot, marami pa ring sakit sa mundong ito na hindi niya kayang gamutin. Kaya naman, matagal na siyang nakasanayan na makita ang mga miyembro ng pamilya na ganito, kaya wala siyang masyadong emosyonal na reaksyon. Salamat, Doktor. Bagamat hindi nila siya tuluyang mapapagaling, mabuti pa rin na mabubuhay pa siya ng kaunti pa. Bukod dito, ginawa ito ng doktor dahil sa kabaitan, kaya labis pa rin ang pasasalamat ni Zhu Lingyun sa kanila. Tumango si Direk Wang. Tatalikod na sana siya at aalis, ngunit tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, mayroon ka bang medikal na kasanayan? Medyo alam ko, sabi ni Huang Feng. Oh, kung hahayaan kitang gamutin siya, anong gagawin mo? Interesado si Direk Wang at tinanong si Huang Feng. Acupuncture, mahinang sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, kung gagamutin siya ni Huang Feng, tiyak na gagamitin niya ang kanyang panloob na lakas. Gayunpaman, tama si Direk Wang tungkol sa isang bagay. Napakalubhana ng sakit ng ama ni Zhu Lingyun. Kung sabay-sabay na iturok ni Huang Feng ang kanyang panloob na lakas sa kanya, maaaring hindi ito makayanan ng kanyang katawan. Kung sabay-sabay niyang iturok ang sarili niyang lakas sa loob sa pamamagitan ng mga pilak na karayom, magiging mas madali ito. Siyempre, kakailanganin ng mas maraming oras. Hindi alam ni Huang Feng ang acupuncture, ngunit nagplano siyang makipagpalitan ng isang libro ng paraan ng paggamot sa acupuncture. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng isa pang paraan kapag nakikitungo siya sa ibang tao sa hinaharap. Bukod dito, napakahusay na itago ang katotohanan na alam niya ang panloob na enerhiya.
Pagkatapos ng lahat, ang panloob na enerhiya ay isang kakaibang larangan para sa mga ordinaryong tao. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito. Natural na pinakamahusay na huwag ilantad ito. Alam mo ba ang acupuncture? Tiningnan ni Direk Wang si Huang Feng na may kaunting pagtataka. Medyo, sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, mula sa paraan ng pagsasalita ni Huang Feng, si Direk Wang ay malinaw na hindi alam ng kaunti. Tila napakahusay ni Huang Feng sa bagay na ito at lubos na kumpiyansa. Sa katunayan, ito ay hindi na walang mga tao na alam acupuncture, ngunit mayroong hindi marami na talagang gumamit ng acupuncture upang gamutin ang mga sakit. Bukod dito, mas bihira ang gumamit ng acupuncture upang gamutin ang naturang nakamamatay na sakit. Hindi bababasa, si Direktor Wang ay hindi pa nakakita ng sinuman na gumamit ng acupuncture upang gamutin ang naturang sakit. Gayunpaman, si Huang Feng ay masyadong bata, kaya si Direk Wang ay walang gaanong tiwala sa kanya. Ang acupuncture ay isa ring tradisyonal na paggamot sa Chinese na gamot. Nangangailangan ito ng akumulasyon ng karanasan, at ang edad ni Huang Feng ay malinaw na natukoy na hindi siya maaaring magkaroon ng masyadong maraming karanasan sa lugar na ito. Sa makatuwid, hindi naniniwala si Director Wang na mapapagaling ni Huang Feng ang sakit ng ama ni Zhu Lingyun. Gayunpaman, hindi po nanghinaan ng loob ni Direk Wang si Huang Feng. Kung tutuusin, mukhang alam ni Huang Feng ang acupuncture, at alam din niya ang tradisyonal na Chinese medicine. Sa panahong ito kung saan sikat ang Western medicine, napakabihirang makapagpakalma at matuto ng tradisyonal na Chinese medicine. Napaka-supportive ni Direk Wang sa kanyang puso. Sa makatuwid, kahit na si Huang Feng ay walang sapat na karanasan ngayon, hindi na kailangang panghinaan siya ng loob. Sa makatuwid, hinimok ni Direk Wang si Huang Feng, at pagkatapos ay umalis kasama ang mga tao. Dahil sa episode kay Director Wang, hindi hiniling ng ina ni Zhu Lingyun kay Huang Feng na gamutin ang ama ni Zhu Lingyun. Hindi iginiit ni Huang Feng. Una, hindi pa niya alam ang acupuncture, at wala siyang silver needle sa kamay. Pangalawa, bagamat napakasama ng kalagayan ng ama ni Zhu Lingyun, may oras pa, kaya hindi masyadong nababalisa si Huang Feng. Si Huang Feng ay nanatili sa ospital hanggang tanghali, at pagkatapos ay umalis. Si Zhu Lingyun at ang kanyang ina ay hindi makapunta sa amusement park ngayon. Wala sa mood si Zhu Lingyun, kaya tiyak na mananatili siya sa ospital kasama ang kanyang ama. Gayunpaman, hindi alam ng batang babae ang partikular na sitwasyon ng kanyang lolo, kaya medyo nag-aatubili pa rin siyang makitang umalis si Huang Feng. Kinailangan ni Huang Feng na ay pangako sa kanya na dadalhin niya siya para maglaro sa loob ng ilang araw. Pagkatapos, hinayaan ng batang babae na umalis si Huang Feng. Pagkalabas ng ospital, gumastos si Huang Feng ng maraming pera upang ipagpalit sa mga pamamaraan ng acupuncture at mga pamamaraan ng pag-aaral mula sa tindahan sa storage box. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay hindi kaagad matutunan. Kailangan pa niyang matuto ng dahan-dahan. Buti na lang at may oras pa siya. Bukod dito, kasalukuyan siyang umaasa sa enerhiya sa kanyang katawan upang gamutin ang mga sakit. Ang acupuncture ay higit pa sa isang takip, kaya hindi siya nakaramdam ng pagkabalisa. Pagkatapos noon, pumunta si Huang Feng sa compound ng gobyerno para makita si Secretary Tan. Bagamat abala si Secretary Tan, nag-ukol pa rin siya ng oras para makipagkita kay Huang Feng matapos malaman na darating si Huang Feng. "You're finally back. Kung hindi ka pa bumalik, may pinadala ako para hanapin ka." Nakita ni Secretary Tan si Huang Feng at biniro si Huang Feng pagkatapos ni Huang Feng. "May gagawin kasi ako dati, kaya wala akong choice," sabi ni Huang Feng. Alam din niya kung ano ang inaalala ni Secretary Tan, kaya ang sabi niya, "I plan to go abroad in 2 days. Kung walang aksidente, I can bring back the production line within this month. You don't have to worry. Dapat pagmasdan mo muna itong mabuti, pagkatapos ay gumawa ka ng desisyon." Bagamat labis siyang nababalisa tungkol sa paggawa ng sasakyan, ayaw ni Secretary Tan na gumawa ng desisyon si Huang Feng dahil sa pagkabalisa. Pagkatapos nito, makakaapekto ito sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. "Well, gagawin ko," tumango si Huang Feng at sinabi. Sa katunayan, pagkatapos makuha ni Huang Feng ang teknolohiya sa pagmamanupaktura ng sasakyan,
sinadya niya itong inimbestigahan at nalaman na hindi mataas ang antas ng linya ng produksyon na kailangan para sa bagay na ito. Kahit na ang mga dayuhang bansa ay humaharang sa teknolohiya ng China, iyon ay naglalayong sa nangungunang teknolohiya. Ang production line na bibilhin ni Huang Feng sa pagkakataong ito ay hindi kailangan ng pinaka-advanced na production line, kaya hindi inisip ni Huang Feng na malaki ang problema. Kung may problema, tawagan mo lang ako o itanong mo sa secretary ko. Nangako muli si Secretary Tan kay Huang Feng. Tumango si Huang Feng at sumang-ayon. Gayunpaman, sa yugtong ito, talagang hindi niya kailangan ng anumang tulong. Bukod dito, lubos pa rin siyang nasisiyahan na si Secretary Tan ay patuloy na nagkakautang sa kanya ng ganoong pabor. Ang pamilyang Tan ay hindi isang maliit na pamilya sa kabisera. Marahil ay kailangan niya ang kanilang tulong sa hinaharap. Kabanata 1269. Habang si Huang Feng ay nakikipag-chat kay Secretary Tan, si Qiuning Shuang, sa kabilang panig, ay nakahiga sa kanyang mesa, walang sigla sa pagkatulala. Isang buwan na siyang nasa ganitong estado, at nasanay na ang mga kasamahan sa paligid. Nakikita ng lahat na masama ang pakiramdam niya, at maraming kasamahan ang nagpunta para i-comfort siya, lalo na yung mga kasamahang single na lalaki. Gayunpaman, walang sino man ang makakamit ang anumang epekto. Si Qiuning Shuang ay tila hindi nagpahayag ng anumang pag-aalala para sa mga nag-iisang lalaking kasamahan, na nagpapahina sa loob ng maraming tao. Gayunpaman, may ilan din na nagpumilit. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat ang tungkol sa sitwasyon ng pamilya ni Qiuning Shuang. Kung maaabutan nila siya, magkakaroon sila ng hindi bababa sa 30 taon upang makipagpunyagi, at hindi magiging problema para sa kanila na magkaroon ng meteoric rise. Si Qiuning Shuang ay walang asawa pa, kaya natural na may mga pantasya ang mga taong iyon. Masasabing hanggat hindi nagpakasal si Qiuning Shuang, hindi siya magkukulang ng mga humahabol. Ning Shuang, I have 2 movie ticket here. It's the latest blockbuster. Tonight, let's go watch The Phone together. Habang si Qiuning Shuang ay tulala, isang lalaking kasamahan ang lumapit at nagsabi. Tumingin siya kay Qiuning Shuang na may mga mata na puno ng passion. Hindi ako pupunta. Tumanggi si Qiuning Shuang nang hindi gumagalaw. Wala pa ring buhay ang mga mata niya. Nakahiga siya sa mesa, hindi gumagalaw. Para siyang nawalan ng kaluluwa. I heard that this movie is very good. Let's go watch it together. Tumanggi pa ring sumuko ang lalaking kasamahan. Hindi ako pupunta. Mariin pa ring tumanggi si Qiuning Shuang. Wala man lang siyang kahit katiting na pagbabago sa emosyon. Then let's go to the concert. Tonight, your favorite celebrity is holding a concert in Jiangzhou. Sabi ulit ng kasamahang lalaki. I'm not going. Sinabi ko nang hindi ako pupunta. Bakit ka ba nakakainis? Galit na sabi ni Qiuning Shuang. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkaroon siya ng ilang emosyonal na pagbabago. Gayunpaman, ang ganitong uri ng reaksyon ay malinaw na hindi ang gustong makita ng lalaking kasamahan. Napatingin lahat ng ibang kasamahan sa opisina. Mukhang hindi sila nagulat sa reaksyon ni Qiuning Shuang. Sa panahong ito, halatang masama ang pakiramdam niya. Yung mga humabol sa kanya, mga kasamahan man niya dito o yung mga mayamang young master sa labas, hindi niya binigyan ng kahit katiting na mukha. Awkward na bumalik sa kanyang upuan ang kasamahan, ngunit wala siyang masyadong hinanakit sa kanyang puso. Ito ay dahil ang saloobin ni Qiuning Shuang ay hindi nakadirekta sa kanya lamang. Kung anyayahan siya ng iba, matatanggap din nila ang parehong pagtrato. Sa makatuwid, hindi niya masisisi si Qiuning Shuang. Sa halip, iniisip niya kung anong paraan ang gagamitin para paalisin si Qiuning Shuang. Matapos itaboy ang kasamahan na medyo ikinainis niya, muling sumandal si Qiuning Shuang sa kanyang mesa. Hindi niya maalala kung gaano na siya katagal sa ganitong estado. Tila naging ganito na siya mula nang biglang umalis si Huang Feng. Buti na lang at alam din ng mga leaders dito ang identity niya, kaya natural, hindi nila siya papunahin. Sa katunayan, mas mabuti pa para sa mga pinuno na hindi siya lumabas. Masama ang mood ni Qiuning Shuang sa panahong ito. Nakita ito hindi lamang ng kanyang mga kasamahan, kundi pati na rin ng kanyang sarili. Bukod dito, alam din niya na ang dahilan kung bakit siya nagkaganito ay dahil sa biglaang pag-alis ni Huang Feng. Bagamat hindi siya masyadong malapit kay Huang Feng dati, silang dalawa ay madalas na nakikipag-ugnayan.
Naunawaan ni Qiu Ningshuang na mayroon siyang magandang impresyon kay Huang Feng. Dahil lang sa may kasintahan si Huang Feng kaya hindi siya nakagalaw. Kung hindi, siya ay nagkusa na. Sa pag-atake, isang buwan na ang nakalipas, biglang umalis si Huang Feng nang walang anumang babala. Pagkatapos noon, wala na talagang balita. Nagkusa rin si Qiu Ningshuang na tawagan si Huang Feng, ngunit hindi natuloy ang telepono. Pumunta siya sa pabrika ni Huang Feng at ang alam lang niya ay nasa business trip si Huang Feng. Kung saan siya nagpunta, hindi niya alam. Sa makatuwid, hindi may iwasang isipin ni Qiu Ningshuang na maaaring napansin ni Huang Feng ang kanyang iniisip, kaya pinutol niya ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Noong una, gusto din ni Qiu Ningshuang na putulin ang relasyon nila ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay nagkaroon na ng kasintahan. Gayunpaman, pagkatapos niyang subukan, nadama niya na hindi niya ito magagawa. At sa pagkakataong ito, ang biglaang pag-alis ni Huang Feng ay nagpaunawa sa kanya na hindi na siya mabubuhay kung wala si Huang Feng. Ang tanging iniisip niya sa buong araw ay si Huang Feng, at wala siyang ibang iniisip. Huang Feng, saan ka nagpunta? Bakit wala kang sinabi? Gusto mo bang iwan ako mag-isa? Nag-isip si Qiu Ningshuang sa kanyang puso, at habang iniisip niya ito, lalo siyang nakaramdam ng kalungkutan, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas pangit. Inilabas ni Qiu Ningshuang ang kanyang telepono at bumalik sa pahina ng pagdayal. Maraming talaan ang telepono ng pagtawag niya kay Huang Feng, ngunit wala ni isa sa kanila ang dumaan, at si Huang Feng ay hindi sumagot ni isang tawag. It's already been a month. Bakit wala man lang balita? Mahusay na din-ale ni Qiu Ningshuang ang numero ni Huang Feng habang nag-iisip sa kanyang puso. Bagamat hindi niya makontak si Huang Feng sa loob ng isang buwan, hindi siya sumuko. Tinawagan niya si Huang Feng araw-araw kahit isang beses sa isang araw, kaya pamilyar na pamilyar siya sa aksyong ito. Si Qiu Ningshuang, na orihinal na walang sigla, ay agad na napaupo sa gulat matapos marinig ang ringtone sa telepono, na natakot sa mga taong nasa tabi niya. Gayunpaman, sa oras na ito, wala na siyang pakialam. Puno ng pagtataka ang mukha niya. Dahil natuloy ang tawag, dati, nang tawagan ni Qiu Ningshuang si Huang Feng, may voice prompt lang sa telepono, na nagsasabing wala siya sa service area at hindi makakonekta. Pero ngayon, tumunog ang telepono, ibig sabihin, napunta ang tawag. Ito ang unang pagkakataon sa isang buwan, paanong hindi magugulat si Qiu Ningshuang. Kunin ang telepono, Huang Feng, kunin ang telepono ng mabilis. Ang bibig ni Qiu Ningshuang ay patuloy na bumubulong, mukhang ganoon, ang mga kasamahan sa tabi niya ay naguguluhan, ngunit hindi magandang magsabi ng anuman. Hello, Ningshuang, ano ang problema? Nakakonekta ang telepono, at ang pamilyar na boses na matagal na niyang hindi narinig ay nanggaling sa kabilang bahagi ng telepono. Nang marinig niya ang boses na ito, tuluyang bumagsak ang mga luha ni Qiu Ningshuang nang hindi mapigilan. Hello, Ningshuang, ano ang nangyayari sa iyo? Anong nangyari? Nakikitang hindi tumugon si Qiu Ningshuang ng mahabang panahon, nagtanong si Huang Feng na may pag-aalala. Huang Feng, nasaan ka? Hinayaan ni Qiu Ningshuang na tumulo ang mga luha at mahinang tinanong si Huang Feng. Kasama ko si Secretary Tan. Anong problema? Tanong ni Huang Feng. Sino ang nakakaalam na nang matapos magsalita si Huang Feng, ibinaba ni Qiu Ningshuang ang telepono. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono at tumakbo palabas na parang baliw, naiwan ang mga kasamahan sa opisina na nagtitinginan sa isa't isa na nalilito. Hindi nila alam kung ano ang nangyari kay Qiu Ningshuang. Kabanata 1270, I just heard it. Parang boses lalaki sa phone. Sa oras na ito, ang isang babaeng kasamahan na mas malapit kay Qiu Ningshuang ay nagsabi na may kaunting pag-aalinlangan. Imposible. Agad na sinabi ng isang lalaking kasamahan, paano mawawala ang kalmado ni Ningshuang dahil sa isang lalaki? Ito ay imposible. Panipi. Oo, mali siguro ang narinig mo. May nag-echo. Hindi nakakagulat na ang mga taong ito ay magkakaroon ng ganoong reaksyon dahil, kasama sila, maraming tao ang humabol kay Qiu Ningshuang. Gayunpaman, walang pakialam si Qiu Ningshuang sa kanila. Paanong nawalan siya ng composure dahil sa isang lalaki? Tumakbo siya ng baliw at umiyak. Imposibleng mangyari yun dahil sa isang lalaki. Siyempre, may isa pang dahilan,
at iyon ay ang ayaw nilang aminin ito sa kanilang mga puso. Kung talagang nawala si Qiuning Shuang sa kanyang katahimikan dahil sa isang lalaki, nangangahulugan ito na ang lalaking ito ay may napakahalagang posisyon sa kanyang puso. Kung ang kabilang partido ay ama o kamag-anak ni Qiuning Shuang, ayos lang. Kung hindi, kung gayon ang sitwasyon ay hindi maisip. Well, baka mali ang narinig ko. Nagkibit-balikat ang babaeng kasamahan at sinabi. Hindi siya nagpumilit. Anyway, nasa mga taong ito na isipin kung ano ang gusto nila. Wala itong kinalaman sa kanya. Gayunpaman, bagaman inamin ng babaeng kasamahan na mali ang kanyang narinig, nakaramdam pa rin ng kaunting pagkabalisa sa kanilang mga puso ang lalaking pulis trapiko. At the same time, medyo nag-alala sila. Gayunpaman, ang relasyon nila ni Qiuning Shuang ay hindi kwalipikadong manghimasok sa mga personal na gawain ni Qiuning Shuang, kaya sa puso lang nila nababahala. Sa kabilang panig, si Huang Feng, na nakarinig ng abalang tono sa telepono, ay nalilito din sa inasal ni Qiuning Shuang. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng reaksyon ni Qiuning Shuang. Gusto niyang magtanong ulit, pero ngayong nasa opisina na siya ni Secretary Tan, halatang medyo abala. Bukod dito, naalala din ni Huang Feng na bago siya ay teleport sa space-time ni Ning Wushuang, tila hindi niya binati si Qiuning Shuang. Noong panahong iyon, naramdaman na lang ni Huang Feng na magkaibigan lang sila ni Qiuning Shuang. Siya ay pupunta sa isang business trip, kaya hindi na kailangang sabihin sa bawat kaibigan. Sa makatuwid, hindi siya tumawag sa oras na iyon. Ngayong nakita niya ang reaksyon ni Qiuning Shuang, inisip ni Huang Feng kung galit ba si Qiuning Shuang dahil hindi niya ito nak-contact sa panahong ito. Gayunpaman, pagkatapos niyang mag-teleport pabalik, tiningnan niya ang kanyang telepono. Walang call notification. Ang hindi alam ni Huang Feng ay nang pumunta siya sa kabilang space-time, nasa storage ring ang kanyang telepono. Naturally, walang signal sa kabilang space-time. Bukod dito, dahil wala siyang magagamit sa pagkakataong ito, hindi man lang siya nakatanggap ng anumang notification. Kahit bumalik siya sa totoong mundo, wala pa ring notification. Sa makatuwid, hindi alam ni Huang Feng na sa panahong ito, tatawagan siya ni Qiuning Shuang araw-araw. Hindi siya tumigil sa pagtawag sa kanya. Ang tawag kahapon ay ginawa kaagad bago siya nag-teleport pabalik, kaya hindi pa rin niya ito natanggap. Anong wala? May nangyari ba? Nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Huang Feng, si Secretary Tan ang nagkusa na magtanong. Wala naman. Inalis ni Huang Feng ang kanyang telepono at sinabi. Pagkatapos noon, nag-usap sandali sina Huang Feng at Secretary Tan. Nagkaroon ng meeting si Secretary Tan, kaya umalis si Huang Feng sa opisina ni Secretary Tan. Matapos matanggap ang tugon ni Huang Feng, halatang nasa mabuting kalagayan si Secretary Tan. Personal niyang inihatid si Huang Feng sa pintuan ng opisina. Ito ay isang pagtrato na hindi tinatamasa ng maraming matataas na opisyal sa lalawigan ng Qing. Sa huli, nasiyahan si Huang Feng. Ang eksenang ito ay nakita ng maraming tao. Habang sila ay nabigla, malalim din nilang naalala ang hitsura ni Huang Feng. Ito ang taong dapat igalang ni Secretary Tan. Obviously, hindi siya ordinaryong tao. Ang sekretarya ni Secretary Tan ay muling pinalaki ang kahalagahan ni Huang Feng sa kanyang puso. Ang posisyon ni Huang Feng sa puso ni Secretary Tan ay halatang mas mataas kaysa sa naisip niya noon. Pagkaalis ni Huang Feng sa opisina ni Secretary Tan, binalak niyang umalis. Gayunpaman, habang naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan, may nakita siyang pamilyar na sasakyan mula sa malayo. Mabilis itong nagmaneho. Oy! Hindi ba yan ang kotse ni Ning Shuang? Bakit ang bilis niyang magmaneho? Huminto si Huang Feng at hindi binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Sa halip, hinintay niyang dumating ang sasakyan ni Qiuning Shuang. Si Qiuning Shuang ay nagmamaneho ng napakabilis. Malinaw, mayroong isang bagay na kagyat. Gustong makita ni Huang Feng kung may nangangailangan ng kanyang tulong. Correct. Huminto ang sasakyan ni Qiuning Shuang hindi kalayuan sa Huang Feng. Sa sandaling huminto ang sasakyan, bumaba si Qiuning Shuang at tumakbo papunta kay Huang Feng. Ning Shuang, bakit ka nandito? Bakit ang bilis mo magmaneho? Ano ang problema? Nakita ni Huang Feng si Qiuning Shuang na tumatakbo papunta sa kanya at nagtanong ng may pagdududa. Gayunpaman, hindi sinagot ni Qiuning Shuang ang tanong ni Huang Feng. Sa halip, tumakbo pa rin siya kay Huang Feng.
Pagkatapos noon, sa gulat na tingin ni Huang Feng, bigla siyang yamakap sa kanya. Huang Feng, nasaan ka ngayong buwan? Hindi ako makausap sa iyong telepono. Hindi kita mahanap sa iyong pabrika. Saan ka nagpunta, bakit mo ako iniwan? Umiiyak si Qiu Ningshuang sa mga bisig ni Huang Feng. Medyo nanigas ang katawan ni Huang Feng. Medyo nabigla siya sa eksenang nasa harapan niya. Hindi niya inaasahan na ganoon kabalisa si Qiu Ningshuang. Gusto niya talagang makita siya. Isa pa, ganoon talaga ang reaksyon niya. Sa likod ng gusali, marami pa ring pares ng mata ang nakamasid. Ang ama ni Qiu Ningshuang ay nagtrabaho din sa gusaling ito. Kung nakita o narinig niya ang tungkol dito, magiging awkward na makita siya sa hinaharap. Ningshuang, bumangon ka muna. Mabagal naman tayong mag-usap. Kinailangan ni Huang Feng na hikayatin si Qiu Ningshuang. Nakita na niya na nakatingin sa kanya ang mga guard. Pinagtitinginan din siya ng mga taong dumadaan. Sa mga taong iyon, maaaring may nakakakilala kay Qiu Ningshuang. Kung tutuusin, mahalaga din dito ang ama ni Qiu Ningshuang. I won't. Niyakap ni Qiu Ningshuang si Huang Feng at hindi bumitaw. Para siyang natatakot na kapag bumitaw siya, si Huang Feng ay mawawala muli. Sa makatuwid, hindi maitulak ni Huang Feng si Qiu Ningshuang palayo. Hinayaan lang niya itong ilabas ang kanyang emosyon. Gayunpaman, ang hindi alam ni Huang Feng ay sa gusali sa likod niya, nakatayo sa likod ng bintana ang ama ni Qiu Ningshuang. Kitang-kita niya ang eksena sa ibaba. Kung ibang tao, baka hindi siya makakita ng malinaw. Gayunpaman, kung si Huang Feng at ang kanyang anak na babae, pakiramdam niya ay hindi siya magkakamali. Bukod dito, alam din niya na dumating lang si Huang Feng para kausapin si Secretary Tan tungkol sa isang bagay. Sa oras na ito, oras na para umalis. Ang dalawang maliliit na lalaki na ito ay hindi alam kung paano makahanap ng isang lugar na may mas kaunting mga tao upang magkayakap. Nang makita ng ama ni Qiu Ningshuang ang eksenang ito, ayaw niyang pigilan ito. Naramdaman na lang niya na medyo hindi nararapat sa ganoong lugar.